Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at yung ilalahat kong ang natunan para sa daily devotion na pinamagatang same pa rin na para lumalim sa Biblia. So, special series 5 out of 10. Ang concept natin ngayon is Noahic Covenant. So, ang scripture ngayon is Genesis chapter 6 verse 18 na sinasabi, "But I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, you and your sons and your wife and your sons' wives with you." Sa Tagalog, ngunit ay gagawa na kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa, mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. So, ang katuruan natin ngayon is number 1, God preserves the creation for redemption. So, sa kabila lahat ng kasalanan ng tao, pinapanatili pa rin ng Diyos ang sanlibutan upang matupad ang kanyang plano na pagtubos. Ang bahang ipinadala noon, panahon ni Noah, ay hindi ganap na pagwasa, kundi isang paraan upang linisin ang mundo at ipakita ang kanyang biyaya. Diba? So, God preserves the creation for redemption. Number 2, God removes evil from creation. So, ang Diyos ay may hustisya. So, pinuksan niya ang mga masama noong panahon ni Noah at ipinapakita nitong nalinisin niya sa sanlibutan mula sa kasalanan. So, God removes evil from creation. And lastly, God will fully restore creation at Christ's return. So, sinasabi dito na antipan kay Noah ay nagbigay ng katiyakan na hindi na muling lilipulin ng baha ang mundo. Ngunit ipinapakita rin dito na darating na araw na ganap na pagpapanumbalik ng lahat ng bagay sa pagbabalik ni Jesus Christ. So, God will fully restore creation at Christ's return. So, dito ay yung abot niya kay Noah, Noah Covenant. So, bilang application number 1, work with God in preserving the good creation. So, bilang katiwala ng Panginoon Diyos, dapat tayong makibahagi sa pagpapanatili ng kabutihan sa mundo, kabilang ng pangangalaga ng kalikasan at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. So, tulad ng isang hardinero na inalagaan ng kanyang halaman upang manatiling malusog at maganda, no? Dapat tayong makiisa sa Diyos sa pagpapanatili ng kanyang mga nilikha. So, dapat natin yung pangalagaan. So, work with God in preserving the good creation. Number 2, fight evil and corruption as agents of Christ. So, bilang mga kinatawan ni Jesus Christ, dapat natin labanan ang kasamaan at itaguyod ang katwiran ng lahat ng aspeto ng ating buhay. Diba? So, tulad ng pulis na lumalaban sa kriminalidad upang panatili ng kaayusan ng isang lungsod. So, dapat tayo maging instrumento ng Diyos sa paglaban sa kasamaan. So, fight evil and corruption as agents of Christ. And lastly, hope for the full restoration of the world creation. So, bagaman ang mundo ay puno pa rin ng kasamaan at paghihirap, dapat tayo magkaroon ng pag-asa sa pangakong muling pagbabalik ni Kristo, kung kailan gagawin niyang bago ang lahat ng bagay. So, tulad na isang taong may sakit na umaasa sa nalubos sa kanyang paggaling, tayo rin ay dapat umasa sa ganap na panunumbalik ng Diyos sa kanyang nilikha. So, hope for the full restoration of the whole creation. So, ayun namin ang katunan sa daily devotion. Now, yung may natutunan kayo, may share sa iba at yung ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.